Akala mo ba trabaho lang ang solusyon para yumaman ka? Paano kung ang mismong paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera ang pumipigil sa pag-angat mo? Maraming Pilipino ang masipag, pero bakit kakaunti lang ang tunay na umaasenso? Bakit may mga taong parehas lang ang oras, pero magkaiba ang resulta sa kita at kalayaan? Sa loob ng susunod na mga minuto, mabubuksan ang isip mo sa isang katotohanang bihirang ituro sa paaralan o sa opisina. Lumaki tayo na sinasabihang mag-aral mabuti para makahanap ng magandang trabaho. Tinuruan tayong maging masunurin, huwag sumagot, at sumunod sa sistema kapalit ng siguradong sahod kada kinsenas at katapusan. Ngunit sa panahon ngayon na tumataas ang bilihin at hindi sapat ang kita, kailangan na nating tanungin ang sarili kung sapat pa ba ang ganitong pananaw. Ang employee mentality ay hindi masama, pero kung ito lang ang alam mo, limitado ang mararating mo. Kung gusto mong magkaroon ng kontrol sa oras, kita at direksyon ng buhay mo, kailangan mong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera at negosyo. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang bawat pag-subscribe mo ay suporta sa misyon nating palawakin ang kaalaman ng bawat Pilipino pagdating sa financial growth at negosyo. Hindi ito basta motivational talk lamang. Ito ay konkretong pagbabago ng pananaw na magbibigay sa iyo ng bagong direksyon. Kung seryoso ka sa pag-angat, seryosohin mo din ang pag-invest sa tamang impormasyon. Dito natin sisimulan ang paglipat mula sa pagiging empleyado na naghihintay ng sweldo patungo sa taong gumagawa ng sariling oportunidad. Maraming tao ang takot magnegosyo dahil iniisip nila na kulang sila sa puhunan. Marami ang naniniwalang kailangan mo munang maging mayaman bago ka makapagnegosyo. Pero ang totoo, baliktad ang proseso. Ang tunay na puhunan ay tamang mindset, disiplina, at kakayahang makita ang oportunidad sa gitna ng problema. Kapag nabago mo ang paraan ng pag-iisip mo, magbabago ang paraan ng pagkilos mo. At kapag nagbago ang kilos mo, susunod ang resulta. Ang tanong ngayon, handa ka bang bitawan ang lumang paniniwala para sa mas malaking posibilidad? Sa video na ito, ilalatag ko ang 7 mindset shift na kailangan mong maunawaan at maisabuhay. Hindi ito teorya lamang kundi mga prinsipyo na ginagamit ng mga taong may kontrol sa kanilang kita at oras. Ito ang mga pagbabagong magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para mag-isip bilang investor, negosyante at leader sa sarili mong buhay. Habang pinapanood mo ito, hamunin mo ang sarili mong suriin kung saan ka kasalukuyang nakatayo. Kung seryoso kang umasenso at hindi ka na kontento sa simpleng pagsahod lang, ito na ang tamang oras para simulan ang pagbabago. Mindset number 1. Mula sa pagiging tagasunod ng sistema tungo sa pagiging may-ari ng oportunidad. Ang unang malaking pagbabago ay ang paglipat mula sa pag-iisip na empleyado patungo sa pag-iisip na may-ari. Kapag empleyado ang mindset mo, ang pangunahing tanong ay magkano ang sweldo at kailan ang sahod. Kapag may-ari ang mindset mo, ang pangunahing tanong ay paano ako kikita kahit hindi ako nagpapalit ng oras sa pera. Malaking kaibahan ito dahil dito umiikot ang direksyon ng buong buhay mo. Kung ang iniisip mo lang ay seguridad, mananatili kang nakatali sa limitadong kita. Sanay ang maraming Pilipino sa mindset na maghanap ng stable na trabaho para may siguradong buwan ng sahod. Walang masama rito lalo na kung may pamilya kang binubuhay at may mga responsibilidad ka. Ngunit kapag ang buong pangarap mo ay umikot lamang sa promotion at dagdag sahod, limitado ang posibilidad mo. Ang negosyo at investment ay hindi nakabase sa dagdag sweldo kundi sa paglikha ng value. Ang taong may-ari ng oportunidad ay laging nagtatanong kung anong problema ang pwede niyang solusyonan kapalit ng kita. Iisipin mo ang isang empleyado na naghihintay ng instructions bago kumilos. Ngayon isipin mo ang isang negosyante na gumagawa ng paraan kahit walang nag-uutos. Magkaiba ang level ng responsibilidad at magkaiba din ang level ng kita. Kapag sinanay mo ang sarili mong mag-isip bilang may-ari, mas magiging malikhain ka sa paghanap ng paraan. Hindi ka na basta aasa sa company policy o sa desisyon ng boss para umangat. Ang pag-iisip bilang may-ari ay nangangahulugang tinatanggap mo ang risk kasama ang mas malaking reward. Hindi ito padalos-dalos na pagtalon sa kung anong uso. Ito ay maingat na pag-aaral ng merkado.
pag-iintindi sa galaw ng pera, at paggawa ng kalkuladong desisyon. Dito pumapasok ang financial literacy na kadalasan ay hindi tinuturo sa tradisyonal na edukasyon. Kapag ikaw ang may-ari ng desisyon, ikaw din ang may control sa magiging resulta. Simulan mo ito sa simpleng pagbabago ng tanong sa sarili mo araw-araw. Sa halip na itanong kung paano ako makakakuha ng overtime, itanong mo kung paano ako makakagawa ng extra income stream. Sa halip na maghintay ng bonus, itanong mo kung paano ako makakapag-invest para kumita ang pera ko. Unti-unti mong sanayin ang sarili mong mag-isip ng pangmatagalan imbes na pangkinsenas lamang. Dito nagsisimula ang pag-alis sa employee mentality at pagyakap sa mindset ng isang tunay na gumagawa ng sariling oportunidad. Tandaan mo na ang mga taong yumayaman ay hindi lang nagtatrabaho para sa pera. Pinagpapatrabaho nila ang pera para sa kanila sa pamamagitan ng tamang pag-i-invest at pagnenegosyo. Kapag natutunan mong ilagay ang sarili mo sa posisyon ng may-ari, nag-iiba ang kalidad ng desisyon mo araw-araw. Mas nagiging malinaw ang vision mo at mas nagiging matatag ang loob mo sa harap ng risk. Ito ang unang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng financial freedom at tunay na pag-asenso. Mindset number 2. Mula sa pagpalit ng oras para sa pera tungo sa paglikha ng sistema na kumikita. Isa sa pinakamalaking limitasyon ng employee mentality ay ang paniniwalang kailangan mong magtrabaho ng mas maraming oras para kumita ng mas malaki. Kapag overtime ang solusyon mo sa kakulangan ng pera, malinaw na oras pa rin ang ipinagpapalit mo sa kita. Ang problema sa ganitong sistema ay may hangganan ng oras at lakas ng katawan mo. Kahit gaano ka kasipag, 24 na oras pa rin ang isang araw. Kung hindi mo babaguhin ang mindset mo, mananatiling limitado ang kita mo sa limitasyon ng oras mo. Ang taong may business mindset ay hindi lang nag-iisip kung paano magtrabaho ng mas matagal. Iniisip niya kung paano gagawa ng sistema na kikita kahit siya ay nagpapahinga. Maaring ito ay maliit na negosyo, online selling, investment, o anumang paraan na may potensyal na kumita ng tuloy-tuloy. Ang tunay na goal ay hindi maging sobrang busy kundi maging strategic. Yakol ay magkaroon ng income stream na hindi nakadepende sa pisikal mong presensya. Maraming Pilipino ang pagod na kakayod, pero pakiramdam nila ay wala pa ring nangyayari sa ipon nila. Ito ay dahil linear ang paraan ng pagkita nila. Kapag tumigil sa pagtrabaho, tumitigil din ang kita. Kapag nagkasakit o nawalan ng trabaho, agad na apektuhan ang buong pamilya. Ito ang kahinaan ng pag-asa lamang sa iisang source ng income. Kapag nag-shift ka sa paglikha ng sistema, mag-iiba ang focus mo mula sa effort papunta sa structure. Magtatanong ka kung paano ko ito ma-automate o paano ko ito mapapalago kahit wala ako sa harap. Magsisimula kang mag-aral ng tungkol sa assets, imbes na puro liabilities ang bilhin. Mas magiging maingat ka sa paggastos dahil alam mong bawat piso ay maaring maging binhi ng panibagong kita. Unti-unti mong makikita na ang pera ay tool at hindi lamang gantimpala sa pagod. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong agad iwan ang trabaho mo. Ang ibig sabihin nito ay simulan mong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo habang ikaw ay empleyado pa. Gamitin mo ang sahod mo bilang kapital para makabuo ng sistema na kikita para sa iyo. Mag-invest ka sa kaalaman, kasanayan at oportunidad na may potensyal na lumago. Sa ganitong paraan, hindi ka lang basta nagtatrabaho para mabuhay, kundi nagtatayo ka ng pundasyon para sa mas malayang kinabukasan. Tandaan mo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kabisi. Nasusukat ito sa kung gaano ka kalaya sa oras at desisyon mo. Kapag ang kita mo ay galing sa mga sistemang ikaw ang naglatag, mas may kontrol ka sa direksyon ng buhay mo. Dito mo mararamdaman ang unti-unting paglayo sa survival mode at paglapit sa growth mode. Ito ang hakbang na magdadala sa iyo mula sa simpleng pagod tungo sa mas matalinong pag-asenso. Mindset number 3, mula sa pag-iwas sa risk tungo sa pagyakap sa kalkuladong panganib. Lumaki ang maraming Pilipino na paulit-ulit na tinuturuan na umiwas sa risk dahil ito raw ay delikado at maaaring magdala ng pagkalugi at kahihiyan. Kaya mas pinipili ng karamihan ang sigurado ngunit maliit na kita kaysa sumubok ng oportunidad na may mas malaking potensyal ngunit may kasamang posibilidad ng pagkakamali. Ang problema sa sobrang pag-iwas sa risk ay nananatili kang nakakulong sa comfort zone,
na hindi naman talaga nakakapagpalago ng yaman. At kapag nasa comfort zone ka palagi at hindi mo hinahamon ang sarili mo, bihira mong maranasan ang tunay at makabuluhang paglago. Ang pag-asenso sa larangan ng pera at negosyo ay kadalasang matatagpuan sa kabilang side ng takot at pag-aalinlangan. Ang employee mentality ay natural na nakatuon sa seguridad, katiyakan ng sweldo, at malinaw na istruktura ng trabaho. Samantalang ang business mindset ay nakatuon sa opportunity, expansion, at pagtingin sa mas malawak na posibilidad ng kita. Hindi ibig sabihin nito na maging pabaya o padalos-dalos sa pagdedesisyon lalo na kung pera ang nakataya. Ang ibig sabihin nito ay pag-aralan ng mabuti ang risk, intindihin ang galaw ng merkado, at timbangin ang posibleng resulta bago gumawa ng hakbang. Ang kalkuladong panganib ay iba sa sugal dahil ito ay may kasamang research, paghahanda at malinaw na strategy na sinusunod. Maraming oportunidad ang tahimik na lumalagpas sa harap mo. Hindi dahil kulang ka sa kakayahan kundi dahil nangingibabaw ang takot sa isip mo. Takot kang magnegosyo dahil iniisip mo agad ang posibilidad ng pagkalugi kaysa sa posibilidad ng paglago. Takot kang mag-invest dahil mas iniisip mo ang pagbaba ng value kaysa sa pangmatagalang pagtaas nito. Takot kang magdagdag ng skills o mag-shift ng career dahil natatakot ka sa bagong hamon at sa posibilidad na magkamali. Sa bawat takot na pinipili mong sundin imbes na harapin, may katumbas itong oportunidad na kumita at umangat na hindi mo natatanggap. Kapag sinimulan mong baguhin ang pananaw mo sa risk, unti-unti mong makikita na ito ay bahagi ng proseso ng pag-unlad. Lahat ng matagumpay na negosyante at investor ay dumaan sa mga pagkakamali, pagkatalo at mga panahong puno ng pagduda sa sarili. Ngunit ang malinaw na pinagkaiba nila sa karamihan ay ginamit nila ang bawat pagkakamali bilang leksyon at hindi bilang dahilan para tumigil. Itinuring nilang tuition fee ang kanilang pagkatalo, kapalit ng mas malalim na kaalaman at mas matibay na diskarte sa susunod na hakbang. Sa ganitong paraan, ang risk ay hindi nakaaway kundi nagiging investment sa experience at personal growth. Simulan mo sa maliliit ngunit makabuluhang hakbang na kaya mong panindigan at pag-aralan. Maaari kang mag-invest ng maliit na halaga habang pinag-aaralan mo ang tamang paghawak ng pera at pag-unawa sa merkado. Maaari kang magsimula ng side income o maliit na negosyo habang pinapalakas mo pa ang iyong kaalaman at network. Harapin mo ang takot ng may sapat na impormasyon, malinaw na layunin, at konkretong plano na susundin mo. Kapag nasanay ka sa pagyakap ng kalkuladong panganib, mas lalawak ang mundo ng posibilidad mo at mas lalapit ka sa mas mataas na antas ng financial growth. Tandaan mo na ang pinakamalaking risk sa lahat ay ang manatiling pareho ang antas ng pag-iisip at kita sa loob ng maraming taon. Ang hindi paggalaw at pag-iwas sa lahat ng risk ay may kapalit ding pagkawala ng oportunidad, karanasan at potensyal na yaman. Kung gusto mong tumaas ang income level mo at makalaya sa limitasyon ng sweldo, kailangan mo ring itaas ang tolerance mo sa uncertainty at pagbabago. Habang tumitibay ang loob mo sa pagharap sa mga panganib na may sapat na paghahanda, mas tumitibay din ang kakayahan mong magdesisyon bilang future business owner o investor. Dito unti-unting nababasag ang employee mentality at nabubuo ang mindset ng taong handang mag-level up at seryosong umasenso sa mundo ng pera at negosyo. Mindset number 4. Mula sa pag-asa sa iisang source ng income tungo sa pagbuo ng maraming daluyan ng kita. Isa sa pinakakaraniwang katangian ng employee mentality ay ang pagdepende sa iisang pinagkukunan ng kita na kadalasan ay buwan ng sweldo. Kapag iisa lamang ang daluyan ng pera na pumapasok sa iyong buhay, mataas ang risk na maapektuhan ang buong sistema mo kapag ito ay nawala. Isang tanggalan lamang, isang krisis sa kumpanya, o isang biglaang emergency ang maaring magpayanig sa iyong financial stability. Sa ganitong sitwasyon, makikita mo kung gaano kadelikado ang umasa sa iisang haligi ng kabuhayan. Ang tunay na financial growth ay nagsisimula sa pag-intindi na ang seguridad ay hindi lang nakukuha sa permanenteng trabaho kundi sa diversified na kita. Ang mga taong may business mindset ay hindi kontento sa iisang paycheck na pumapasok kada buwan. Iniisip nila kung paano magdaragdag ng isa pang source ng income kahit maliit pa lamang ito sa simula. Maaring ito ay maliit na negosyo, freelancing, investment sa stocks, real estate, o digital products na patuloy na kumikita
Hindi agad lalaki ang mga ito sa umpisa, ngunit habang tumatagal at napapalago, nagiging matibay na pundasyon ang mga ito. Unti-unti nitong binabawasan ang takot sa pagkawala ng trabaho dahil may iba kang pinagkukunan ng pera. Maraming Pilipino ang sobrang pagod sa trabaho, ngunit wala namang alternatibong income stream na masasandalan kapag may bigla ang gastusin tulad ng hospital bill o pagkasira ng gamit. Napipilitan mangutang dahil wala silang ibang daluyan ng kita. Ito ang resulta ng mindset na nakatuon lamang sa pag-survive at hindi sa pag-expand. Kapag nag-shift ka ng pananaw, magsisimula kang magtanong kung paano ko mapaparami ang pumapasok na pera sa iba-ibang paraan. Dito nagsisimulang mabuo ang mas matatag na financial foundation para sa sarili at sa pamilya. Hindi nangangahulugan na kailangan mong sabay-sabay pasukin ang napakaraming negosyo. Ang mahalaga ay simulan mong baguhin ang paniniwala na sapat na ang isa. Maaari kang magsimula sa maliit na sideline na tugma sa skills at interes mo. Habang nadaragdagan ng kaalaman at kita mo, pwede mo itong palawakin at gawing mas sistematiko. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na hakbang ay maaaring maging malaking haligi ng iyong kabuhayan. Ang pagkakaroon ng maraming daluyan ng kita ay nagbibigay hindi lamang ng dagdag pera, kundi ng dagdag kumpiyansa sa sarili. Mas nagiging matapang ka sa pagdesisyon dahil alam mong may safety net ka. Hindi ka basta-basta matitinag ng pagbabago sa ekonomiya o sa loob ng kumpanya. Mas nagkakaroon ka ng kontrol sa oras at direksyon ng buhay mo. Dahil hindi ka nakatali sa iisang employer, ito ang susi upang tuluyang makawala sa employee mentality at tuluyang makapasok sa mas malawak na mundo ng financial freedom at negosyo. Mindset number 5. Mula sa paggastos para magmukhang mayaman tungo sa pag-invest para tunay na yumaman, isa sa pinakamapanlinlang na bitag ng employee mentality ay ang paggastos para maipakita ang status sa iba. Kapag dumating ang sweldo, unang iniisip ng marami ay bagong gadget, bagong sapatos, o pagkain sa mamahaling lugar. Walang masama sa pag-reward sa sarili, ngunit nagiging problema ito kapag mas malaki ang gastos kaysa sa naitatabi o nai-invest. Maraming Pilipino ang nagmumukhang maayos ang buhay sa social media, ngunit baon naman sa utang sa totoong buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa panlabas na itsura, kundi sa tahimik na paglaki ng assets. Ang business mindset ay nakatuon sa pagpapalago ng pera bago ito gastusin para sa luho. Kapag may pumasok na kita, ang unang tanong ay saan ko ito pwedeng ilagay para kumita pa. Maaring ito ay sa maliit na negosyo, mutual funds, stocks, real estate, o pag-aaral ng bagong skill na magpapataas ng value mo sa merkado. Ang bawat piso ay tinitingnan bilang binhi na pwedeng itanim at palaguin sa tamang lupa. Sa ganitong paraan, ang pera ay nagiging instrumento ng paglago at hindi lamang pang-display ng tagumpay. Maraming tao ang nahuhulog sa lifestyle inflation kapag tumataas ang sweldo. Habang lumalaki ang kita, mas lumalaki rin ang gastos kaya walang tunay na pag-usad sa financial status. Ang employee mentality ay madalas nakatuon sa pag-level up ng lifestyle, imbes na pag-level up ng assets. Ngunit ang mga taong tunay na yumayaman ay madalas simple lamang ang pamumuhay habang tahimik na nagpapalaki ng investment. Mas pinipili nilang magmukhang ordinaryo ngayon kapalit ng mas malaking kalayaan bukas. Kapag nag-shift ka sa pag-invest mindset, matututo kang mag-delay ng gratification. Mas magiging disiplinado ka sa pag-control ng emosyon, lalo na kapag may tukso na gumastos ng malaki. May intindihan mo na ang bawat impulse buying ay maaring nag-aalis sa iyo ng pagkakataon na makapagpalago ng kapital. Ang focus mo ay lilipat mula sa instant happiness papunta sa long-term stability at abundance. Sa ganitong pag-iisip, ang pera ay hindi basta dumadaan sa kamay mo kundi tumitigil at dumarami. Simulan mo sa pag-track ng gastos at paghiwalay ng porsyento para sa investment bago pa man gumastos para sa luho. Turuan ang sarili na pahalagahan ang paglaki ng portfolio kaysa pagdami ng branded na gamit. Palitan mo ang tanong na ano ang pwede kong bilhin ngayon, ng ano ang pwede kong paglagyan ng pera para kumita ito. Habang inuuna mo ang pag-invest kaysa pag-impress sa iba, unti-unti kang lalayo sa employee mentality. Ito ang hakbang na magdadala sa iyo mula sa pansamantalang yaman sa paningin ng iba tungo sa tunay at pangmatagalang financial freedom. Mindset number 6. Mula sa pagtingin sa sarili bilang empleyado tungo sa pagtingin sa sarili bilang brand
at asset. Isa sa malalim na ugat ng employee mentality ay ang pagtingin sa sarili bilang simpleng manggagawa na naghihintay ng utos at evaluation. Kapag ganito ang pananaw mo, nakikita mo ang sarili mo bilang bahagi lamang ng sistema at madaling mapalitan anumang oras. Ang focus mo ay matapos ang task at makatanggap ng sweldo kapalit ng oras at pagod. Ngunit sa mundo ng negosyo at pera, mas mahalaga kung paano ka nagdadagdag ng value at kung paano ka naiiba sa karamihan. Kapag hindi mo nakikita ang sarili mo bilang asset, mahihirapan kang pataasin ang halaga mo sa merkado. Ang business mindset ay nagsisimula sa pag-unawa na ikaw mismo ay isang brand. Ang skills mo, work ethic mo, reputation mo, at network mo ay bahagi ng kabuuang value na dinadala mo. Kapag patuloy mo itong pinapaunlad, tumataas din ang kakayahan mong kumita at makipag-negotiate. Hindi ka na lang basta naghahanap ng trabaho, kundi nag-aalok ka ng solusyon at expertise. Sa ganitong pananaw, mas nagiging intentional ang bawat desisyon mo sa career at negosyo. Maraming Pilipino ang nananatili sa parehong antas ng kita dahil hindi nila iniinvestan ang pagpapataas ng sarili nilang value. Kontento na sa parehong skill set. Sa loob ng maraming taon kahit mabilis magbago ang industriya, ang resulta ay nahuhuli sila sa kompetisyon at nahihirapang humingi ng mas mataas na bayad. Kapag nag-shift ka ng mindset, uunahin mong mag-aral ng bagong kakayahan na in-demand sa merkado. Gagawin mong priority ang personal development bilang bahagi ng financial strategy mo. Ang pagtingin sa sarili bilang asset ay nangangahulugan na iniingatan mo ang oras, kalusugan at integridad mo. Alam mong kapag bumaba ang kalidad ng performance mo, bababa rin ang halaga mo sa paningin ng market. Kaya nag-i-invest ka sa tamang training, mentorship, at kapaligiran na magpapalakas sa iyo. Pinapalawak mo ang network mo dahil naiintindihan mong ang koneksyon ay may katumbas na oportunidad. Sa ganitong paraan, ikaw mismo ay nagiging long-term investment na patuloy ang pagtaas ng value. Simulan mo sa pagtanong sa sarili kung ano ang maidadagdag mong skill ngayong taon na magpapataas ng income potential mo. Maglaan ng oras at pera para sa pag-aaral kahit hindi ito agad magbigay ng kita. Hiyayos ang personal branding mo sa paraan ng pakikipag-usap, pag-present ng trabaho at pagpakikitungo sa iba. Unti-unti mong mararamdaman na hindi ka na basta naghihintay ng oportunidad, kundi ikaw mismo ang hinahanap. Dito nababago ang pagkakakilanlan mo mula sa simpleng empleyado tungo sa isang mahalagang asset sa mundo ng negosyo at pera. Mindset number 7. Mula sa pagtrabaho para mabuhay tungo sa pagbuo ng legacy at pangmatagalang yaman. Maraming tao ang nagtatrabaho araw-araw para lamang mabayaran ang bills at maitaguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay nakafocus sa survival at hindi sa expansion o paglikha ng mas malaking oportunidad. Kapag survival mode ang dominante mong mindset, bawat desisyon ay nakatuon lamang sa kasalukuyang buwan at sa susunod na sweldo. Walang malinaw na plano para sa 5 taon, 10 taon, o para sa kinabukasan ng mga anak at apo. Ito ang limitasyon ng employee mentality na bihirang tumingin sa mas malawak na larawan ng buhay at yaman. Ang business mindset ay nagsisimula sa malinaw na vision na mas mahaba kaysa sa kasalukuyang kinikita mo. Iniisip mo kung anong klaseng buhay ang gusto mong maranasan ng pamilya mo kahit wala ka na sa pinakamalakas mong taon. Iniisip mo kung anong klaseng assets ang pwede mong ipamana at hindi lamang anong obligasyon ang maiiwan. Ang bawat desisyon sa pera ay sinusukat base sa kung magdadagdag ba ito sa long-term wealth at stability mo. Ang focus ay hindi lamang sa kita ngayon, kundi sa sustainability, continuity at generational impact ng mga ginagawa mo. Kapag legacy ang iniisip mo bilang pangunahing layunin, mas nagiging disiplinado ka sa bawat galaw ng pera mo. Hindi ka basta-basta nadadala ng uso, inggit o pressure ng kapaligiran na magpakita ng status. Mas nagiging maingat ka sa pagpili ng business partner, investment opportunity at financial commitment. Pinag-aaralan mong mabuti ang risk dahil alam mong hindi lang ikaw ang maaapektuhan, kundi ang mga taong umaasa at mananalig sa iyo. Sa ganitong pag-iisip, ang pera ay nagiging kasangkapan para sa mas mataas na layunin at hindi lamang pang personal na kaginhawaan. Maraming Pilipino ang nagsasakripisyo at nagpapakahirap para sa pamilya, ngunit walang malinaw na sistemang iniiwan para magpatuloy ang kita. Umaasa sa isang breadwinner
At kapag may nangyari dito, agad na naapektuhan ang kabuuang estado ng pamilya. Kapag nag-shift ka sa legacy mindset, magsisimula kang mag-build ng systems at assets na magpapatuloy kahit hindi ka aktibong nagtatrabaho. Maaring ito ay negosyo na kayang pamahalaan ng susunod na henerasyon, investment portfolio na patuloy na lumalago, o edukasyon na magbibigay ng mas mataas na oportunidad sa mga anak mo. Unti-unti mong maiintindihan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang personal na achievement, kundi pang matagalang epekto sa pamilya at komunidad. Simulan mo sa pag-set ng malinaw at detalyadong financial goals na lampas sa kasalukuyang taon at sitwasyon mo. Gumawa ng konkretong plano kung paano ka makakalikha at makakapagparami ng assets na may tunay na pangmatagalang halaga. Turuan ang sarili at ang pamilya mo tungkol sa tamang paghawak ng pera, pag-i-invest at pag-build ng negosyo. Iayon mo ang araw-araw mong kilos, paggastos, at pagdedesisyon sa mas malaking vision na nais mong makamit sa hinaharap. Sa ganitong paraan, tuluyan kang lalayo sa employee mentality at papasok sa antas ng pag-iisip ng isang taong hindi lang kumikita, kundi nag-iiwan ng tunay at makabuluhang legacy. Mindset number 8. Mula sa pag-aantay ng oportunidad tungo sa paglikha ng sariling pagkakataon. Isa sa pinakatahimik ngunit mapanganib na ugali ng employee mentality ay ang pag-aantay na may dumating na magandang oportunidad bago kumilos at magsimula. Maraming Pilipino ang nagsasabi na magnegosyo ako kapag may malaking kapital na ako o mag-i-invest ako kapag sigurado na ang tubo at wala ng risk. Sa ganitong pag-iisip, ang direksyon ng kita at pag-asenso mo ay nakadepende sa labas na sitwasyon at hindi sa sarili mong kakayahan at aksyon. Habang naghihintay ka ng tamang panahon at perpektong kondisyon, may ibang taong kumikilos kahit hindi pa buo ang lahat ng detalye. Sa huli, sila ang nakakauna sa oportunidad at sila rin ang mas mabilis makabuo ng karanasan at kita. Ang business mindset ay hindi nakaupo habang naghihintay ng swerte, connection, o bigla ang breakthrough. Ito ay aktibong naghahanap ng problema sa paligid na pwedeng solusyonan at gawing pagkakakitaan. Kapag may kakulangan sa merkado, nakikita ito bilang chance para mag-offer ng mas maayos na produkto o serbisyo. Kapag may bagong trend o pagbabago sa industriya, agad itong pinag-aaralan upang malaman kung paano makakasabay at makikinabang. Ang kilos ay hindi nakabatay sa takot o duda, kundi sa malinaw na desisyon, pag-aaral at tuloy-tuloy na aksyon. Maraming tao ang may magagandang ideya at pangarap, ngunit nananatili lamang itong plano sa isip at usapan sa barkada. Natatalo sila ng duda sa sarili, hiya sa sasabihin ng iba, at takot sa posibilidad ng pagkakamali. Ang employee mentality ay madalas naghahanap muna ng approval at kumpirmasyon bago gumawa ng hakbang. Ngunit sa mundo ng negosyo at pera, mas mahalaga ang execution at consistency kaysa sa perpektong plano na walang aksyon. Mas may halaga ang maliit ngunit nasimulan na proyekto kaysa sa malaking ideya na hanggang pangarap lamang. Kapag nag-shift ka sa paglikha ng sariling pagkakataon, magsisimula kang magtanong kung ano ang kaya kong simulan ngayon gamit ang meron ako. Hindi mo nahihintayin ang perpektong kapital, perpektong partner, o perpektong timing bago kumilos. Gagamitin mo kung ano ang kasalukuyang resources mo at palalaguin ito habang patuloy kang nag-aaral at nag-a-adjust sa merkado. Matututo kang maging resourceful, creative at resilient sa paghanap ng paraan kahit limitado ang simula. Sa ganitong pag-iisip, nagiging mas malinaw na ikaw ang may control sa direksyon at bilis ng financial journey mo. Simulan mo sa paggawa ng konkretong hakbang. Kahit maliit lamang ito ngunit may malinaw na layunin. Maaring mag-offer ka ng serbisyo base sa skill mo o magbenta ng produktong alam mong may totoong demand sa komunidad. Maaari ka ring mag-create ng online content, digital service o simpleng buy and sell na kayang palawakin sa paglipas ng panahon. Sa bawat maliit na aksyon, nadaragdagan ng kumpiyansa at lumalawak ang network at kaalaman mo sa negosyo. Kapag nasanay kang lumikha ng sariling oportunidad at hindi na umaasa sa pahintulot ng iba, tuluyan mong mababasag ang employee mentality at makakapasok ka sa antas ng taong gumagawa ng sariling kapalaran sa mundo ng pera at negosyo. Kung wala kang babaguhin sa mindset mo pagkatapos ng video na ito, huwag kang umasa na magbabago ang estado ng pera mo. Ang tunay na laban ay hindi na sa dami ng oras na ginugugol mo sa trabaho kundi
Nasa lalim ng pag-iisip mo tungkol sa kita at oportunidad. Ngayon na alam mo na ang 8 mindset shift, ang tanong ay simple ngunit mabigat. Mananatili ka ba sa komportableng sistema na limitado ang kita o pipiliin mong mag-level up ang pananaw mo? Ang desisyong gagawin mo pagkatapos mong isara ang video na ito ang magtatakda ng direksyon ng susunod na mga taon ng buhay mo. Hindi sapat ang ma-inspire lamang. Hindi sapat ang sabihing maganda ang mga ideyang narinig mo. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag may konkretong aksyon na sumusunod sa bagong kaalaman. Kapag isinabuhay mo ang bawat mindset shift na ito, unti-unti mong mapapansin ang pagbabago sa paraan ng paghawak mo ng pera. Magsisimula kang magdesisyon bilang isang future investor, negosyante, at builder ng sariling kapalaran. Tandaan mo na walang ibang tao ang mas may responsibilidad sa financial future mo kundi ikaw mismo. Hindi gobyerno, hindi kumpanya, at hindi kahit sinong kamag-anak ang magdidikta kung gaano kalayo ang mararating mo. Ikaw ang may hawak ng oras mo, desisyon mo, at disiplina mo. Kapag pinili mong manatili sa employee mentality, pipiliin mo rin ang limitasyon na kasama nito. Ngunit kapag pinili mong mag-isip ng mas malaki at kumilos ng mas matalino, bubuksan mo ang pinto sa mas malawak na posibilidad. Ang pag-asenso ay hindi nangyayari sa isang iglap, kundi sa araw-araw na pagpili ng tamang pananaw at tamang galaw. Sa bawat piso na ini-invest mo ng tama at sa bawat skill na dinadagdag mo sa sarili mo, naglalatag ka ng pundasyon ng mas matibay na kinabukasan. Sa bawat risk na hinaharap mo ng may sapat na paghahanda, mas lalo kang lumalayo sa takot at mas lumalapit sa financial freedom. Huwag mong sayangin ang mga natutunan mo ngayon sa simpleng pag-nod at pag-scroll sa susunod na video. Gawin mo itong simula ng seryosong commitment sa sarili mong pag-angat. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang bawat suporta mo ay nagbibigay lakas sa ating komunidad na gustong kumawala sa limitadong pag-iisip tungkol sa pera. Share mo ito sa mga kaibigan mong alam mong pagod, nasa paulit-ulit na cycle ng trabaho at sweldo. Simulan natin ang mas malawak na pag-uusap tungkol sa negosyo, investment at tunay na financial growth. Hanggang sa susunod nating pag-uusap, piliin mong mag-isip ng mas malaki, kumilos ng mas matalino at seryosong buuin ang buhay na gusto mong maranasan.